Tatlong delinkwente ang pumasok sa bahay ng isang veterano ng digmaan na bulag upang nakawin ang kanyang pera, gayunpaman, natuklasan nila na ang lalaki ay hindi kasing hinagaya ng kanyang hitsura. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Don't Breath 1 and 2 mula sa taon ng 2016. Tatlong kabataan ang makikita na pumasok sa isang bahay, ang isa sa kanila ay ang babaeng si Rocky habang ang dalawang lalaki ay si Alex at Manny. At tatlong ito ay pumapasok sa mga bahay at kinukuha ang anumang bagay na mahalaga, at pagkatapos ng pagnanakaw silang tatlo ay masayang naglakbay pabalik sa kanilang bahay, at dito sinabi ni Rocky na nais nitong lumipat sa California kasama ang kanyang kapatid na babae, at ito rin ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. At nang marinig ito, nagulat si Alex na si Rocky ay iiwan na ang lugar na ito, at palihim na may gusto si Alex kay Rocky at nais na maging kasintahan nito. Hiniling ni Rocky sa kanya na sumama ito sa California, ngunit tumanggi ito at sinabing narito ang ama niya. At nang maglaon, nakarating si Alex sa bahay, at ang ama ni Alex ay nagtatrabaho bilang manager sa isang kumpanya ng security, at ito rin ang dahilan kung bakit madali napapasok ni Alex at ng mga kaibigan nito ang mga bahay na binabantayan ng kumpanya ng kanyang ama. Ginagawa nila ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga susi sa safe ng ama ni Alex nang hindi nito nalalaman. At sa sumunod na araw, nakipagkita si Manny sa isang lalaki upang ibenta ang mga nakaw na gamit, gayunpaman si Manny ay nadismaya dahil konti lang ang natanggap nitong pera, hindi gaya ng inaasahan niya. Pinaliwanag ng lalaki sa kanya na ang mga nakaw na gamit na ito ay wala masyadong halaga, at inumungkahi na subukan na lang magnakaw nito ng pera sa halip. Gayunpaman, binigyan siya ng impormasyon tungkol sa isang bahay kung saan nakatira ang isang bulag na lalaki na mayroong $300,000 na cash. At sa sumunod na araw sa paaralan, pinaliwanag ni Manny ang lahat ng impormasyon kay Alex at Rocky, at sinabi nito na ang bahay ay pag-aari ng isang bulag na lalaki na nagngangalang lang na isang dating opisyal ng militar. Gayunpaman, natanggap nilang ang lahat ng pera nito bilang isang kasunduan mula sa isang mayamang babae na napatay ang kanyang anak na babae sa isang aksidente. Si Manny ay labis na natuwa at sinabing ito ang kanilang gintong pagkakataon na hindi dapat nila palampasin. Ngunit nagdalawang isip si Rocky at sinabing ang pagnanakaw ng pera sa isang dating militar ay hindi ganun kadali. At nang maglaon, pinaalala ni Alex sa dalawa na nagkasundo sila na hindi sila magnanakaw ng pera dahil maaari silang makulong ng 10 taon, at nilinaw nito na hindi ito susugal sa ganun dahil ang reputasyon at trabaho ng kanyang ama ay nakataya rin dito. Kaya naman nagpa siya itong umalis at tinanggal ang kanyang sarili sa plano. At nang maglaon, nakatanggap si Alex ng isang text mula kay Rocky at hiniling ng babae na gawin niya ito para sa kanya dahil kailangan itong lumipat sa California. At bilang resulta, pumayag si Alex at muling sumali sa plano, at sa sumunod na umaga binantayan ni Manny ang bahay nilang at kinausap ang dalawa tungkol sa sitwasyon, at sinabi nito sa kanila na ito ay isang abandonadong kalye at silang lamang ang nakatira sa lugar, kaya malabo silang makita ng sinuman. At habang pinapaliwanag ang lahat ng ito, isang aso ang lumitaw at nagsimulang tumahol sa kanila. At ito ay aso nilang, at ito rin ang unang pagkakataon na makita ng tatlo silang sa personal. At nang maglaon sa kaparehong gabi, nilapitan nila ang bahay ayon sa kanilang plano. At sa una ay pinatulog nila ang aso sa pamamagitan ng pagpapakain ng nakakalasing na pagkain. At samantala, sinubukan nilang buksan ang pinto gamit ang susi na pinalitan nito sa safe ng ama ni Lex, ngunit nagulat sila na makita ang 4 na lock sa halip na isa lamang sa harap ng pinto. At dahil walang ibang pagpipilian upang makapasok sa bahay, umakyat si Rocky sa pintuan at pumasok sa loob. At habang pumasok sa loob, dinisarmahan nito ang alarm gamit ang master control na binigay sa kanya ni Alex. At nang maglaon, binuksan ni Rocky ang harap ng pinto mula sa loob at pinapasok ang dalawa. At matapos na makapasok sa loob silang tatlo, ay mabilis na hinanap ang safe kung saan itinago nilang ang pera. At nang maglaon, pumasok si Manny sa silid nilang at sinubukan na punuin ito ng isang uri ng sleeping gas, at habang ginagawa ito, nagising silang at mabilis na bumalik sa pagtulog. At pagkatapos nito, bumalik si Manny sa ibaba at sinubukan na basagin ang isang nakakandadong pintuan na patungo sa basement, at iniisip ng tatlo na ang cash ay nakatago sa ilalim dahil wala silang makitang safe sa lugar. At habang hindi matagumpay na mabuksan ang pinto, inilabas ni Manny ang isang baril upang barilin ang kandado upang mabuksan ito, ngunit nagulat si Alex na may dala itong baril. Gayunpaman, hinarap ni Alex si Manny at sinabing hindi parte ng kanilang plano na magdala ng isang baril, at hinimok nito si Rocky na umalis kasama siya at umatras na sa plano, ngunit tumanggi ang dalaga.
Si Alex ay nabigo habang nakikita ang lahat ng ito at iniwan ang lugar at sa kabilang banda binaril ni Manny ang lock at sinira ito ngunit biglang lumitaw silang sa eksena. At nang makita ito sinubukan ni Manny na magbanta sa kanya ngunit lumapit silang at sa oras na malaman itong sinira ng grupo ang lock sa basement sumugod ito kay Manny. At bilang resulta nakuha nilang ang baril at itinulak si Manny sa pader at habang hawak siya nagtanong silang kung ilan sila sa loob. Tumugon si Manny na nag-iisa lamang siya at nang marinig ito pinahit nilang ang gatilyo at pinatay si Manny sa harap ni Rocky. At nang makita ito pinigilan ni Rocky ang paghinga at hindi gumawa ng anumang ingay upang hindi malaman nilang na naroon siya. At nang maglaon siya ay nagtago sa aparador at nanginginig sa takot at sa kabilang banda habang narinig ni Alex ang putok ng baril bumalik ito sa bahay at halos muntik nang mahuli nilang. At bukod pa isinara nilang ang pinto sa harap at sinarado ang bintana kung saan pumasok si Rocky at habang ginagawa ito nilang nagtago si Alex sa ilalim ng lababo at nakatanggap ng isang text kay Rocky at sinabi na pinatay nilang si Manny. At pagkatapos nito nagtanong si Alex kung nasaan si Rocky at tumugon nito na siya ay nasa aparador. At nang maglaon nakita niya silang napapalapit sa aparador kung saan binuksan nito ang safe at tinignan ang kanyang pera at habang ginagawa ito nanatiling nakatago si Rocky sa aparador at nalaman ang password nilang sa safe. At nang maglaon nang makaalis silang inabot ni Alex ang aparador at hinikayat si Rocky na umalis ngunit binuksan ni Rocky ang safe at kinuha ang lahat ng pera na itinago nilang. At pagkatapos nito pareho nilang nakita ang pinto sa basement na nasira na siyang tanging paraan nila para makaalis ng bahay. Kaya nagmadali sila patungo dito ngunit sa oras na marating ni Rocky ang pinto lumitaw silang mula sa basement at huminto ang dalawa upang hindi malaman nilang na naroon sila. At habang itatapon nilang ang katawan ni Manny sinubukan ni Alex na pumuslit ng marahan ngunit gumawa ito ng ingay. At bilang resulta naging maingat silang at itinutok ang baril nito kay Alex ngunit sa kabutihang palad tumunog ang telepono ni Manny at nabaril nito ang telepono ni Manny sa pag-aakalang ito ang pinagmulan ng ingay. Muli itong naging abala sa pagtatapon ng katawan ni Manny at kinaladkad ito papalayo at habang paalis silang sa sala si Rocky at Alex ay pumuslit sa pinto ng basement. At sa kabilang banda nakita nilang ang sapatos ni Rocky malapit sa harapang pinto at napagtanto na hindi lamang si Manny ang pumasok sa kanyang bahay. Nagmadali silang sa kanyang aparador at sinuri ang kanyang safe kung saan nalaman nitong nawawala ang lahat ng kanyang pera. At balik sa basement si Rocky at Alex ay nagulat na makita ang isang babae na nakatali sa mga kadena. Nagmakaawa ito sa kanila na tulungan siya at marahas na ginalaw ang kanyang kadena at nagring ito ng isang bell mula sa itaas at napagtanto nilang na si Rocky at Alex ay nasa basement. At habang nakikita ito inimungkahi ni Alex na wala na silang oras na iligtas ang babae at dapat na silang umalis ngunit nagmakaawa ang babae para sa kanilang tulong. Napumukaw sa puso ni Rocky at pinaliwanag ng dalaga na aksidente nitong napatay ang anak na babae nilang at ginawa siyang bihag nilang. Pumayag ang dalawa na tulungan siyang makatakas at itinuro nito ang isang safe para kunin ang susi at nagmadali si Alex sa safe at nagtanong kay Rocky kung naaalala nito ang password at sa kabutihang palad na alala ito ni Alex at nabuksan nila ang safe. Pinalaya nila ang dalaga at tinulungan itong tumakas ngunit sa oras na marating nila ang pintuan nakita nila itong nakasarado. Nagawa ni Alex na mabuksan ito ngunit biglang lumitaw silang at binaril nito si Alex. Nagpatuloy itong bumaril ngunit hindi nito sinasadyang napatay ang dalaga sa halip na si Alex. At nang napagtanto ito nagluksa silang para sa kanya at nangakong maghihiganti ito kay Alex at Rocky. Iniwan nito ang basement at isinara ang pintuan mula sa labas at pagkatapos pinatay nilang ang power supply ng bahay at sinabing makikita nila kung ano ang nakikita niya. At bilang resulta dumilim ang paligid at si Rocky at Alex ay walang makita sa ilalim ng basement. At nang maglaon lumitaw silang sa basement at nagsimulang bumaril sa direksyon ni Alex at Rocky at parehong silang nagtago upang iligtas ang kanilang sarili mula sa putok ng baril. Silang ay may malinaw na kalamangan dahil siya ay isang bulag at sanay na sa ganito at nahuli nito si Alex at tinutukan ang kanyang ulo. Ngunit sa kabutihang palad ang baril nito ay wala ng bala habang hindi sumuko silang at sinubukan na sakalin si Alex gamit ang kanyang mga kamay at binigay ni Alex ang makakaya niya upang ipagtanggol ang kanyang sarili at nakatakas sa pagkakahawak nilang. At sa paggawa nito pinaatras nito ang isang rack dahilan upang matumba ito kay Lang.
At dahil nakita na isa itong pagkakataon para makatakas, tumakbo sila patungo sa liwanag na nagmumula sa pinto ng basement at hinarangan ito ng isang kasangkapan upang hindi makasunod silang. Ngunit sa isang banda nagising ang aso nilang at nakatingin sa dalawa, at nang makita ito sinabi ni Alex kay Rocky na siya nang bahala sa aso at sa kaparehong oras ay bubuksan nito ang lock sa pinto. Binigay sa kanya ni Alex ang susi at nagmadali si Rocky sa pangunahing pintuan. At sa oras na umalis si Rocky, hinabol siya ng aso at pinasunod ni Alex ang aso sa kanya sa itaas. Kinulong nila ang kanilang mga sarili sa isang silid at isinarado ang pintuan upang ang aso at silang ay hindi makapasok sa loob. Ngunit hindi nagtagal na pagtanto nila na na-corner nila ang kanilang mga sarili sa silid na yun. Samantala nakalabas silang sa basement, nagtungo ito sa kanyang silid at kinuha ang isang baril na itinago nito habang nakakuha si Alex ng ideya at hiniling kay Rocky na ilabas ang Mastercard key na binigay nito kanina. Pinaliwanag ni Alex na maaari nilang tawagin ang mga pulis gamit ang susi na ito at lumabas ng ligtas sa gulo, ngunit hindi pumayag si Rocky dahil mawawala nila ang pera. At habang nagtatalo sa pagtawag nila sa mga pulis, tinulak nilang ang pinto at nakita nila ang air duct at itinulak ni Alex si Rocky sa loob upang makatakas ito. Samantala tumalon si Alex sa labas ng silid at binasag ang bintana at nahulog sa salamin na bubong. Si Rocky ay makikitang gumagapang sa air duct, ngunit hindi nagtagal ay sumunod ang aso nilang sa kanya, at habang malapit na siyang mahuli ng aso nahulog si Rocky mula sa duct. At nang maglaon, nabawi ni Alex ang kanyang kamalayan sa itaas ng salamin na bubong na malapit nang mabasag dahil sa kanyang bigat. Dumating silang upang hanapin si Alex at narinig ang pagbitak ng salamin at pinaputukan nito si Alex dahilan upang mahulog ito mula sa bubong at natusok ng piraso ng salamin sa kanyang abdomen, ngunit hindi sumuko si Alex at sinubukan na makalayo kay Lang. Muli siyang binaril nilang, ngunit nagawa ni Alex na makatakas at nagtago sa silid kung saan inilagay nilang ang katawan ni Manny. At habang hinahanap siya nito, sinubukan ni Alex na manahimik, ngunit naramdaman siya nilang at nagsimula ang laban sa pagitan nila. Nadaig nilang si Alex at sinuntok sa mukha ng maraming beses at sa wakas nakuha nilang ang isang garden ng scissors at tuluyang sinaksak si Alex. At sa kabilang banda, sinubukan ni Rocky na gawin ang kanyang makakaya upang makatakas mula sa air duct, ngunit sa mga oras na lalabas na ito, kinuha siya nilang mula sa ilalim at binugbog ito hanggang sa mawalan siya ng malay. At nang maglaon, nagising si Rocky na nakatali sa basement sa kaparehong lugar kung saan itinali nilang ang dalaga na nakapatay sa kanyang anak. Pinaliwanag nilang na pinanatili nito ang dalaga dahil ang batas ay hindi pinapataw sa mga mayayaman at nais niya itong parusahan sa kanyang sariling paraan. At habang nahuli ito, nagkaroon sila ng nararamdaman sa isa't isa at binuntis niya ito at naisip nito na ito ang pinakamagandang paghihiganti at ang sanggol nila ay ang papalit sa kanyang namatay na anak at plano niya itong pakawalan matapos na manganak ito. Ngunit dahil sa kanila, napatay niya ito nang hindi sinasadya at sinabi nilang na kailangan ni Rocky na isilang ang kanyang sanggol at sinubukan na lagyan siya ng similya. At sa mga oras na gagawin niya ito, lumitaw si Alex na kung saan ay inatake nito silang sa ulo at pagkatapos ay itinali ito kapalit ni Rocky at iniligtas ito. At sa katotohanan, nakaligtas si Alex at ang katawan ni Manny ang nasaksak nilang sa pag-aakalang si Alex ito. At nang maglaon, isang galit na lang ang inutusan silang umalis sa kanyang bahay habang nagmadali ang dalawa sa pangunahing pintuan at sinubukan ni Alex na buksan ito. Ngunit sa kung saan lumitaw silang at binaril si Alex na mabilis tumapos sa kanya, at nang makita itong bumagsak, tumakbo si Rocky papalayo sa harap ng pinto at tumakas sa bahay. Ngunit inutusan nilang ang kanyang aso na habulin ang dalaga. Sinubukan ni Rocky na marating ang kanilang sasakyan, ngunit patuloy siyang sinundan ng aso. Nagawa nitong makapasok ng sasakyan, ngunit nagulat ito nang malaman niyang wala ang susi at naisip nito ang isang plano na ikulong ang aso sa trunk ng sasakyan habang binuksan nito ang trunk at sinundan siya ng aso sa loob. Gayunpaman, nasira ng aso ang backseat at sinunggaban si Rocky at sa kabutihang palad ang tali nito ay naipit sa trunk at nakaligtas siya. Bumaba si Rocky ng sasakyan at kinuha ang kanyang bag upang umalis, ngunit sa mga oras na aalis ito, hinawakan siya nilang at dinala siya pabalik sa bahay. At nang maglaon, dinala siya sa tabi ng katawan ni Alex at nakaramdam ng kalungkutan si Rocky para sa kanya, ngunit napansin nito ang Mastercard key. Kinuha niya ito at pinatunog ang alarm na naging sanhi ng isang malakas na ingay. Naging sanhi ito ng isang pambihirang sakit sa ulo nilang dahilan upang mawala ito sa focus.
At ito ang pagkakataon ni Rocky upang umatake sa kanya kaya hinampes niya ito sa ulo gamit ang isang metal na bagay habang nahulog silang sa basement at nawalan ng malay. Tumakas si Rocky sa bahay at nang maglaon dumating ang mga pulis sa bahay nilang. At sa sumunod na araw si Rocky ay makikita sa airport kasama ang kanyang kapatid na babae at malapit na silang lumipad patungo sa California nang makita nito ang balita tungkol sa bahay nilang. At ayon sa reporter, dalawang magnanakaw ang pumasok sa bahay nilang at matagumpay niyang napatay ang mga ito. Silang ay nagdusa ng ilang pinsala ngunit mabilis itong dinala sa ospital. At nang marinig ito kinabahan si Rocky at umalis patungo sa eroplano kasama ang kanyang kapatid. Lumipas ang 8 taon ang bahay nilang ay makikitang nasusunog at isang batang babae ang nakahiga sa sahig. At nang maglaon isang batang babae ang makikitang tumatakbo sa gubat at hinahabol ng isang aso. Tumawid ito sa isang fence at tuluyang naiwasan ang aso. At pagkatapos nito nakita nito ang sasakyan na malapit at nakita rin ang isang baril sa loob. At habang sinuri nito ang baril hinawakan nito ng lalaki mula sa likuran at ang lalaking ito ay silang at ang batang babae ay ang kanyang anak na si Phoenix at bahagi ito ng lahat ng kanyang pagsasanay. Ginagawa nila ito upang palakasin ang bata upang harapin ang anumang mahirap na sitwasyon at pagkatapos nito nagtungo sila pauwi. At sa sumunod na umaga binigyan ni Phoenix silang ng haircut at nagtanong kung maaari itong pumunta sa bayan. Ngunit tumanggi silang at sinabing hindi ito nakapasa sa kanyang pagsusulit kahapon kaya hindi ito maaaring umalis. At nang marinig ito nakiusap ito na pumayag ang kanyang ama ngunit hindi pa rin pumayag silang. At nang maglaon si Hernandez isang dating militar na babae ay binisita silang at hiniling na hayaan itong samahan si Phoenix. Hindi pumayag silang sa una ngunit kalaunan ay pinayagan ito si Phoenix na sumama kay Hernandez. At pagkatapos nito umalis si Phoenix kasama si Hernandez at sa kanilang daan kumanta ang bata ng isang taludtod mula sa isang kanta at sinabing naaalala niya ito noong siya ay maliit pa at ito ay madalas inaawit ng kanyang ina noon. At nang marinig ito nagtanong si Hernandez kung gusto nitong bisitahin ang bahay ng kanyang ina at pumayag si Phoenix at nagtungo sila sa kanilang lumang tirahan. Sinabi nilang sa kanyang anak na ang kanyang ina ay namatay sa sunog na lumikha sa kanilang bahay at nang pumasok si Phoenix sa loob ng bahay naramdaman nito na may tao sa loob at mabilis itong umalis. At matapos na maglaro sa park dumating si Hernandez upang kunin si Phoenix kasama ang aso nito na si Shadow. Sinabi ni Phoenix na kailangan nitong pumunta sa banyo at babalik agad. At matapos na gamitin ng banyo ang lalaking si Rylan ay sinubukan na kunin siya ngunit lumitaw si Shadow at lumayo si Phoenix sa lalaki ng ligtas. Pagkatapos ay sumakay ito sa sasakyan ni Hernandez at umalis sila upang umuwi at nakita na sinundan sila ni Rylan sakay ng kanyang truck. Samantala dumating ang dalawa ng ligtas at sinabi ni Fernandez kailang na si Phoenix ay sabik sa mga batang kasing edad niya ngunit tumugon silang na sapat na si Hernandez para sa bata. At sa kinagabihan nakita si Phoenix na nakikipagtalo sa kanyang ama upang papasukin ito sa paaralan at sinabi nito na kailangan niya ng kaibigan at nalulungkot na ngunit hindi pumayag silang at sinabi na ang mundo sa labas ay masyadong malupit. At nang maglaon si Shadow ay naakit ng ingay sa labas at pagkatapos nito pinakita na pinadala ni Rylan ang kanyang mga tauhan upang kunin si Phoenix sa kanilang bahay. Samantala lumabas silang para pakainin ng aso kaya naman lumabas ito upang hanapin siya. At habang hinahanap nito si Shadow pinasok ng mga tauhan ni Rylan ang bahay nilang at nagsimula nilang hanapin si Phoenix. At sa lalong madaling panahon naramdaman ni Phoenix ang kanilang presensya at nagtago ito sa ilalim ng kanyang kama bago dumating ang lalaki sa silid. Sinubukan ng lalaki hanapin si Phoenix sa ilalim ng kama ngunit bago pa niya ito gawin maingat itong lumipat at sinusubukan ni Phoenix ang kanyang makakaya na huwag siyang mahuli. At sa kabilang banda ang ibang lalaki ay hinahanap siya sa buong bahay at habang nagtatago sinubukan ni Phoenix na tumakas ngunit ang isa sa mga tauhan ni Rylan ay lumitaw sa harap ng pinto. Kaya mabilis itong nagtago sa isang haligi habang patuloy siyang hinahanap ng kalalakihan. Samantala hinahanap pa rin nilang si Shadow sa kagubatan at habang ginagawa ito nakita nito ang walang buhay na katawan ng aso. At sa una sa tingin nito na natural itong namatay sa katandaan ngunit sa pagsusuri nito sa katawan na pagtanto nito na binaril si Shadow at nalaman nito na may umakit sa aso upang patayin ito. At balik sa bahay sinusubukan pa rin ni Phoenix ang kanyang makakaya upang manatiling nakatago ngunit habang sinusubukan nitong lumayo ang isa sa mga tauhan ni Rylan ay nahuli siya at tinutukan ito ng baril.
At sa kabutihang palad lumitaw silang at kinuha ang lalaki sa leeg at habang binibigyan ito ng oras si Phoenix sinabihan niya ito na tumakas habang sinaksak ng lalaki silang sa braso. At habang sinubukan nitong bumaril biglang nawala silang at nagtago ito sa garahe at inalagaan ang kanyang sugat dahil ang sugat nito ay malalim. Samantala tumakbo si Phoenix at sinubukan na ikulong ang kanyang sarili sa basement ngunit ang isa sa mga tauhan ni Rylan ay pilit binuksan ang pinto bago pa ito masara habang nahulog ito sa hagdan at nagmadali ang lalaki patungo sa kanya. At sa kabutihang palad narating ni Phoenix ang isang malaking metal na kahon at ikinulong ang kanyang sarili sa loob bago pa siya mahuli ng lalaki. At sa garahe nililinis nilang ang kanyang sugat nang pumasok ang isa sa mga tauhan ni Rylan at hinahanap nito silang habang sinurpresa siya nilang at mabilis siyang pinatomba. At nang marinig ang putok ng baril isa pang lalaki ang pumasok sa garahe at nakita nito ang kanyang kasama na nilagyan ng glue ang kanyang bibig at hindi na makahinga. Ang isa pang lalaki ay binutis ang kanyang pisngi gamit ang matalas na bagay upang makahinga ito at bukod pa dito napagtanto nito na silang ay tumakas mula sa bintana. At balik sa basement si Phoenix ay nakakulong pa rin sa metal box at upang palabasin ito nagsimulang punuin ng tubig ng tauhan ni Rylan ang box at narating din nilang ang basement at isinara ang pinto bago pa ito mahuli. Ngunit sumigaw ang mga tauhan ni Rylan at inalertuhan ang kasama nila na silang ay nasa basement. Nagbanta ang lalaki na babarilin nito ang bata kung hindi lalabas silang at maingat na dumiskarte silang at inihagis ang isang gas cylinder upang hindi nito magamit ang baril. Nakita ng lalaki ang sitwasyon at binaba ang kanyang baril ngunit may sarili rin itong diskarte. Inilagay nito ang isang buhay na wire sa metal box na puno ng tubig at muling nagbanta kay Lang. At nang marinig ito lumabas silang at mabilis nilang sinimulan ang isang laban. At sa panahon ng paghaharap aksidenteng tinamaan nilang ang power supply na naging sanhi upang muling umagos ang tubig sa box. At sa kabutihang palad kinuha nilang ang buhay na wire mula sa kahon pagkatapos ay ginamit niya ito upang lumikha ng spark na nagdulot ng isang pagsabog na pumatay sa tauhan ni Rylan. Nagawa nilang na magtago sa likod ng lamesa at iniligtas ang kanyang sarili sa pagsabog at pagkaraan nito nagmadali ito sa metal box at iniligtas si Phoenix mula sa pagkakalunod nito. Samantala ang mga tauhan ni Rylan ay tinawagan siya at dumating ito sa bahay kasama ang iba pang tauhan nito at isang aso. Nagsimula nilang hanapin silang at Phoenix at lumipat sila sa basement at nagulat na makita ang patay nilang kasamahan ngunit hindi sila huminto at patuloy na naghanap at nakita ang isang lagusan sa basement. Samantala silang at Phoenix ay sinubukan ang kanilang makakaya upang makatakas sa basement at pumasok sa isang greenhouse. At lumipas ang ilang sandali si Rylan at ang mga tauhan nito ay narating ang greenhouse at naramdaman ni Rylan ang presensya ng dalawa at nagsimulang pukawin silang sa pagsigaw nito. Sinabi nito kay Phoenix na silang ay hindi niya tunay na ama at inakusahan ito bilang isang rapist at mamamatay tao. At nang marinig ito nagalit silang at inatake si Rylan ngunit madali siyang nadaig ng mga ito at binugbog. At nang maglaon hinarap ni Rylan si Phoenix at sinabi na siya ang tunay na ama nito at pinakita nito ang puting hibla sa kanyang buhok at pinakita ang pagkakapareho nila. Pagkatapos ay pinaliwanag nito kung paano nasunog ang kanilang bahay sa nakaraan at kung paano ito nakulong sa bilangguan sa loob ng 8 na taon. Inihayag nito na ang kanyang ina ay nakaligtas na may malubhang kalagayan at siya ay nasa ospital at hindi pa patay. At bukod pa sinabi ni Rylan nang bumisita ito sa kanyang lumang bahay si Rylan din ay nasa lugar at doon napagtanto ng lalaki na buhay pa ang kanyang anak at bumalik upang iligtas ito. Sinabi ni Rylan kay Phoenix na silang ay sinungaling at napulot lamang siya sa kalsada at nagkunyaring kanyang ama. At habang abala ito na nakikipag-usap kay Phoenix bumangon silang at pinatumba ang isa sa mga tauhan ni Rylan pagkatapos ay nawala ito at inutusan ni Rylan ang tauhan nito na dalhin si Phoenix sa truck. Sinubukan ni Phoenix na tumakas mula sa tauhan ni Rylan at sinaksak ang isa sa paa gamit ang isang cultivator. At dahil nagalit balak siyang saktan ng lalaki ngunit pinatumba ito nilang at dinala si Phoenix papalayo. Samantala pinakawalan ni Rylan ang kanyang aso at inutusan ito na habulin silang at ang aso ay nagmadali patungo kay Lang at nagtungo ito sa attic para tumakas. Ikinulong ni Phoenix ang kanyang sarili upang protektahan ang kanyang sarili mula sa aso at sa attic sinundan ng aso silang at ginamit nito ang isang metal na grill upang pigilan ang pag-atake ng aso at sa oras na babarilin niya ito naalala nito ang mahal niyang si Shadow. At sa kaparehong oras tumakas si Phoenix sa bahay mula sa bintana ngunit hindi nagtagal na huli ito ng isa sa mga tauhan ni Rylan at pinatulog siya.
At nang maglaon sinunog ni Rylan ang bahay at inaasahang masusunog pati silang. At sa kabilang banda iniligtas nilang ang aso ni Rylan mula sa sunog at pati na ang kanyang sarili. At sa ganitong paraan naging kaibigan nito ang aso ni Rylan at nakarating sa hideout ni Rylan sa tulong ng aso. At sa gabi nakita ni Phoenix ang kanyang sarili na natutulog sa hideout ni Rylan at nang magising ito siya ay hinarap nito ngunit nagkunwari si Rylan na mabuting tao sa harap ng bata at sinabing hindi siya katulad nilang. Kaya naman sariling desisyon ni Phoenix kung mananatili siya sa lugar o kung gusto nitong umalis. At nakakagulat pinili ni Phoenix na umalis at kinuha ang kanyang mga gamit at sa oras na paalis na ito narinig nito ang isang babae na kumakanta at ito ang kaparehong awit na madalas kantahin ng kanyang ina noong bata pa siya at tila ito ang kanyang ina at tumakbo ito patungo sa kanya at niyakap siya. At ilang saglit ang lumipas umupo sila at sinabi ng ina ni Phoenix kung gaano niya ito na-miss at bukod pa sinabi rin nito kung paano nasunog ang kanilang bahay sa pagsabog ng isang kemikal noong bata pa si Phoenix. At ang pagsabog na ito ay nagdulot ng malubhang pinsala sa kanyang mga organs. At pagkatapos ay binigyan ni Rylan si Phoenix ng maiinom at pinagpatuloy ng ina nito na siya ay may labis na karamdaman at wala ng oras na natitira at maaari siyang iligtas ni Phoenix sa pamamagitan ng pagbigay ng kanyang mga organs sa kanyang ina. Si Phoenix ay nagulat sa mga ito at bago pa ito may gawin na pagtanto nito na nais lang siyang gamitin ng kanyang mga magulang. At napagtanto rin nito na ang juice na ininom niya ay may kemikal at bigla itong nawala ng malay. At balik sa bahay nilang makikita na naghahanda silang na magtungo sa hideout nilang upang makuha nito si Phoenix. At sa lalong madaling panahon nakalapit ito sa truck ni Hernandez at nalaman na pinatay din siya ni Rylan na mas lalong ikinagalit nilang at nagsimula itong maghanap ng paraan upang makapunta sa hideout ni Rylan. At nang maglaon na pagtanto nito na naging kaibigan niya ang aso ni Rylan at nilagyan niya ito ng isang tali at dinala siya ng aso sa hideout ni Rylan. At sa kabilang banda nagising si Phoenix mula sa anesthesia at natagpuan ang kanyang sarili sa operating table. At sa kabilang banda nagulat ang asawa ni Rylan na makita si Phoenix na nagising at nagtanong sa doktor at tumugon nito na wala siyang tamang setup para sa transplant at ito ang dahilan kaya dapat gising ang isang donor habang nagaganap ang operasyon. Samantala nanatili si Rylan upang suportahan ang kanyang asawa at nang maglaon pinakita ang mga tauhan ni Rylan na nag-uusap at ang isa sa kanila ay sinabi na ang lahat ng nangyayari ay hindi na tama at bukod dito naaawa ito para kay Phoenix dahil ang mga magulang nito ay makasarili. At balik sa silid ginamit ng doktor ang drill machine nito ngunit sa oras na gagawa ito ng hiwa ang power supply sa bahay ay naputol. At bilang resulta inutusan ni Rylan ang tauhan nito upang tignan ang main supply sa basement. At sa pagsunod sa utos pumunta ang isa sa tauhan nito sa basement at sa oras na marating nito ang supply lumitaw silang sa tabi niya at hinarap nila ang isa't isa at nagbigay ng ilang nakakamatay na atake. Ngunit hindi nagtagal na daig nilang ang laban at pinatumba ito sa pamamagitan ng paghagis ng isang tool. At nang maglaon ng isa pang lalaki ay sinabi kay Rylan na silang ay nasa lugar ngunit nagulat si Rylan sa takot kung paano nalaman nilang ang kinaroroonan nila. At sa kaparehong oras pumasok ang aso sa silid at napagtanto nito kung paano nakapunta silang sa lugar. Tinawag si Rylan ng kanyang asawa upang alamin ang nangyayari ngunit nagkunwari ito na walang problema at babalik din ang supply ng kuryente. At pagkatapos nito inutusan ni Rylan ang kanyang tauhan na magtipon at patayin silang habang naghahanda ito na umalis sa lugar. At sa pagsunod sa utos nagtungo ang mga tauhan nito sa basement upang patayin silang at nang maglaon ng marating nila ang basement nakita nila silang na nakahiga sa sahig. At sa katunayan isa ito sa mga diskarte nilang upang mapalapit siya sa mga ito at bukod pa nakikita nilang ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng pakikiramdam nito sa galaw ng tubig. Kaya sa sandaling makalapit ang mga ito binaril niya ang mga ito ng tama at ang isa sa kanila ay maswerte dahil ang baril nilang ay wala ng sapat na bala. Ngunit sa kabutihang palad ito ang kaparehong lalaki na salungat sa gawain ni Rylan kay Phoenix kaya naman hindi bumaril ang lalaki at binigyan nito ng impormasyon silang tungkol kay Rylan at sinabing tatakas ito ng gusali at kailangan magmadali nilang upang hindi ito makaalis. Samantala makikita si Rylan na sinusubukan nitong ilabas ang kanyang asawa at si Phoenix sa gusali. At bukod pa si Phoenix ay nakagapo sa wheelchair ng kanyang ina at nang maglaon narating nila ang isang malaking hall at sinubukan ni Rylan na magbigay ng liwanag sa pamamagitan ng pagbaril nito sa mga ventilator.
Bagamat matagumpay ito sa ginawa niya, nagulat ito sa patay na katawan ng doktor at bukod pa naghagis silang ng ilang gas cylinder patungo sa kanya dahilan upang mahirapan itong makakita. Gayunpaman ang kanyang asawa ay nagsimulang isiga ang kanyang pangalan dahil wala itong makita sa lugar. At bilang resulta nawala si Rylan sa focus at sinipa nilang ang baril sa kamay nito, ngunit mabilis itong kinuha ni Rylan at nagsimulang bumaril kahit saan. At sa lalong madaling panahon natuklasan ni Rylan na nabaril nito ang kanyang asawa at ang kanyang wheelchair ay mahuhulog sa isang pool at si Phoenix ay nakagapos pa rin dito. At sa pag-aakalang ito ang tamang oras para umatake, sinubukan nilang na umatake, ngunit pinagtanggol ni Rylan ang kanyang sarili at sinipa silang dahilan upang mabitawan nito ang kutsilyo. At sa kabilang banda ang bangkay ng asawa nilang ay mahuhulog mula sa itaas at kasama nito ang bata, ngunit sinubukan ni Phoenix ang kanyang makakaya na sumabit sa itaas sa pamamagitan ng paghawak nito sa bakal gamit ang kanyang paa. At bukod pa kinuha nito ang kutsilyo at sinubukan na putulin ang braso ng kanyang ina kung saan siya nakagapos. Ngunit ang lahat ay walang kabuluhan at nahulog ito kasama ang bangkay ng kanyang ina. Samantala nadaig ni Rylan ang laban nito kay Lang, ngunit sa kung saan lumitaw ang aso nito sa eksena at bilang resulta kinagat nito si Rylan at iniligtas silang dahil iniligtas niya rin ito sa pagkakasunog at binago nito ang sitwasyon ng laban at winasak nilang ang mga mata ni Rylan. Samantala tumayo si Phoenix at pinalaya ang kanyang sarili mula sa bangkay ng kanyang ina, ngunit sa oras na magkakasama na sila nilang pinigilan siya nito at inamin nito na ang lahat ng sinabi ni Rylan ay totoo at inamin nitong isa siyang rapist at isang mamamatay tao at hindi siya ang tunay na ama ng bata. At habang sinasabi nilang ang lahat ng ito, biglang lumitaw si Rylan at sinaksak silang. At bukod pa puputulan nito ang leeg nilang, ngunit sa halip ay sinaksak siya ni Phoenix. At bilang resulta namatay si Rylan sa mga oras na yun at nahulog mismo sa tabi ng kanyang asawa. At nang maglaon sinubukan ni Phoenix na iligtas silang, ngunit sinabi nito na ligtas na siya at namatay sa kamay ng bata. At lumipas ang araw, napunta si Phoenix sa bahayampunan na gusto nitong tirahan at namuhay ito ng masaya. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating series recap.